Ano yung during transaction namin dun sa dun sa subject kasama nung pusher buyer natin na membro ng DDEU. Kasama po dyan yung confidential informant natin. Nagtatransact sila. So hinintay na lang namin dyan yung pre-arrange signal. So ibig sabihin, karoon na ng transaction at pwede na natin arrestuhin yung ating subject. Sa naturang operasyon ng Manila Police District Drug Enforcement Unit ay nasabat ang malaking halaga ng droga at isang kalibre 38 baril kung saan na-recover din sa suspect ang ginamit na buy-bust money. Nakuha kami ng information kung saan siya nagtatago. Nalaman din namin na naging target ito ng Santa Ana Police Station at saka ibang police station. Kasi palaki ng palaki yung niya, na yung market niya at mahawak niyang illegal na droga. So, hindi namin tinigilan hanggat nakahanap kami ng magtutugma kung saan namin siya makikita at nagkaroon kami ng transaction. So, kumagat naman po siya dito sa transaction natin at yun, nahulihan po natin ng shabu na nagkakahalaga po ng halos sa 7 milyon. Mahigit 1 kilo po yun. Mahigit 1 kilo. Sir, lumalabas sir na ito dating area, Santa Ana sir, pero umalis ng Maynila. Hinahanap din siya ng ibang operatiba ng ibang police station. So nagpalipat-lipat po siya. Pero yung market niya is within the area of Manila pa rin. Base sa ulat ng District Drug Enforcement Unit ng Manila Police District, ang suspect ay dati lamang street-level individual, subalit lumawak sa kalakaran at ngayon tinaguriang high-value individual. So si alias dito po ay nakulong na rin sa kaso rin po ng pagbebenta ng illegal na droga at tong paglaya ay pinagpatuloy niya yung kanyang yung gawain pagbebenta. Sa matagumpay na intelligence-driven operation ng MPD District Drug Enforcement Unit, kung saan nasa kote ang suspect, ay doon rin mismo isinagawa ang prosesong tulad ng markings and inventory kaharap ang suspect, gayon din ang isang media practitioner at opisyal ng barangay na nagsilbing testigo sa nasabing proseso. Sir, ano po ba sir ang instruction sa inyo sir ni MPD Director, Police Brigadier General Benigno Guzman sir in line sa ating bagong Chief PNP sir? Siyempre sa unit namin, maigting na bantayan at labanan ng paglamak ng illegal na droga dito sa Maynila. At po yan, planned and intel-driven operation. So, bago po tayo mag-conduct ng buy-bust operation, inaano po natin lahat ng information na nakukuha natin, nakakalap natin, lalo na po yung mga confidential information na pinagkakatiwalaan po natin. Para po ma-prepare natin ang mga kaukulan na mga dokumento at maging successful po yung operation. Ang pagsugpo sa illegal na droga, hindi po kaya ng mga kapulisan po lamang. Napaka-importante po ang role ng community sa pagsugpo ng kriminal ng mga pagkalat ng illegal na droga. So kami po bilang law enforcement, kailangan po namin yung tulong ng komunidad, ng bawat individual para po tuloy na po natin na wakasan ng illegal na droga at patuloy po natin labanan ito. Ayon po sa ating Chief ng Philippine National Police. Sa ating mga mahal na kababayan, huwag nyo na pong hanapin ng mga kapulisan sa mga presinto dahil kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Just dial 911 po at kami may darating. Naharap sa mga kasong 10591 at RA 9165 Section 5 at 11 ang nasa koteng high-value tulak ng illegal na droga. Napag-alaman pa kay Police Major Inigo na ang pagkasakote sa suspect ay malaking bagay para sa kalakaran ng illegal na droga sa lungsod. Patuloy ang intelligence-driven operation ng Manila Police District kontra krimen at kontra illegal na droga upang alisin ang mga kriminal sa kalsada sa lungsod ng Maynila.
Ito ay naaayon rin sa programa ni Chief PNP Police General Nicolas Torres III. Inyo pong nasaksiyan ang ating panayam kay Police Major Inigo, ang hepe ng District Drug Enforcement Unit ng Manila Police District. Thank you for watching and let us continue to support our Philippine National Police.